Ano ang gagawin mo kapag sabay-sabay bumagsak ang trabaho, relasyon at reputasyon mo? Kapag nawala ang kita, huminto ang tawag, at biglang tahimik ang mundo, paano ka babangon ng walang pumapalakpak? Sa video na ito, makikita mo kung paano ginagamit ng isang tahimik na sigma ang pagbagsak bilang puhunan sa tagumpay, liderato, kapangyarihan at pera. Walang bisyo, puro disiplina. May mga sandali sa buhay ng isang lalaki na parang gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya. Nawawala ang trabaho, nagtatapos ang relasyon, nadudungisan ang pangalan. Ang mga planong inipon sa loob ng maraming taon ay tila nawala ng direksyon. At sa oras na tumigil ang ingay at papuri, naiwan siya mag-isa kasama ang sarili niya. Hindi ito usapan tungkol sa hype o pansamantalang motibasyon. Hindi ito pag-arte na ayos lang ang lahat. Ito ay tungkol sa likas na desisyon na tumayo kahit pagod at tanungin ang sarili, ano ang susunod kong hakbang? Ang apoy na sumunog sa dating buhay mo ay siya ring ilaw na magpapakita kung ano ang kailangang tanggalin. Ang muling pagbangon ay hindi drama. Ito ay pagpili na magtayo muli, tahimik, paunti-unti, kahit walang nakakakita. Ang sigma ay hindi naghahabol ng simpatiya. Hindi siya naghihintay ng validasyon. Ang focus niya ay pag-angat ng sitwasyon dahil para sa kanya, mas masakit ang manatiling mahina kaysa sa pagdaan sa proseso ng pagbabago. Ang tunay na pagbangon ay hindi milagro. Ito ay disiplina sa ilalim ng pressure. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong mas maintindihan ang ganitong mindset, basahin mo ang e-book ko na The Art of Discipline. Sa librong ito matututunan mo paano bumuo ng disiplina na hindi naapektuhan ng emosyon, paano kontrolin ang imahe at reputasyon mo sa publiko, paano umiwas sa bisyo at distractions na sumisira sa focus, paano mag-isip tungkol sa pera at kapangyarihan sa mas strategic na paraan, paano maging tahimik pero dominante sa resulta. Hindi ito motivational quotes lang. Ito ay konkretong gabay para sa lalaking gustong umangat, yumaman, at mamuno ng hindi umaasa sa palakpakan ng iba. Kung seryoso ka sa pag-level up ng sarili mo, manatili ka hanggang dulo. Break survival mode. The art of discipline. Part 1. Pagbagsak bilang salamin. Kapag bumagsak ang lahat, nawawala ang ilusyon. At doon lumalabas ang totoo. Ang lalaking nawalan ng kita, doon niya nakikita ang maling paghawak ng pera. Ang nawalan ng relasyon, doon niya nakikita ang kakulangan sa komunikasyon o emotional control. Ang napahiya sa publiko, doon niya nasusukat kung ang kumpiyansa ba niya ay galing sa tunay na kakayahan o sa imahe lang. Ang sigma ay hindi naglulubog sa awa sa sarili. Sinusuri niya ang nangyari. Tinitingnan ang patterns, pagpapaliban, padalos-dalos na desisyon, ego-driven moves. Pagkatapos, pinapalitan niya ang mga ito ng sistema. Sa totoong buhay, ibig sabihin ito ay pagbawas ng gastos, pag-aaral ng skill na may market value, mas maayos na oras, pagbuo ng routine na hindi nakaasa sa mood. Hindi ito glamorous. Pero ito ang pundasyon ng pera at kapangyarihan. Para sa sigma, ang pagbagsak ay hindi kahihiyan. Isa itong malinaw na signal kung ano ang dapat baguhin. Part 2, emotional na pagod bilang babala. Kapag ubos ka na, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin may mali sa sistema mo. Maraming tao ang tumitigil kapag na-burnout. Ang sigma nag-a-adjust. Ang pagod ay madalas hindi dahil sa dami ng trabaho, kundi sa kalat na priorities at kakulangan ng boundaries. Kapag mali ang alignment, kahit gaano ka kasipag, mauubos ka. Imbes na tumakas sa bisyo o distraction, inaayos niya ang estruktura ng buhay niya. Binabawasan ang mga commitment na walang balik. Inaayos ang schedule para suportahan
ang recovery at productivity. Alam niya na ang emosyon ay mas nagiging stable kapag ang araw-araw ay may malinaw na sistema. Disiplina, hindi drama. Part 3, pag-isa bilang strategic reset. Pagkatapos ng pagkabigo, kumukonti ang tao sa paligid mo. Tahimik ang cellphone, bawas ang imbitasyon. Sa halip na maawa sa sarili, ginagamit ng Sigma ang katahimikan para mag-isip. Sinusuri niya, sino ang tunay na sumuporta, saan siya naging dependent, anong relasyon ang hindi balance. Ginagamit niya ang oras mag-isa para mag-aral, magplano at mag-set ng bagong direksyon. Hindi siya naghahanap ng approval. Kapag bumalik siya sa social circle, mas maliit na ang bilog, pero mas solid. Ang pag-iisa ay hindi parusa. Ito ay training ground ng leader. Part 4. Disiplina ang tunay na motor, ang motibasyon pabago-bago. Ang disiplina tuloy-tuloy. Ang Sigma gumigising sa oras kahit walang gana. Nag-eensayo kahit pagod. Nag-aaral kahit mabagal ang progress. Ito ang lalaking nagwo-workout kahit galing sa mahabang shift. Nag-aaral ng bagong skill pagkatapos ng trabaho. Sumusunod sa financial plan kahit may tukso. Dito nabubuo ang tunay na kumpiyansa. Hindi sa salita, kundi sa consistency. Ang disiplina ang tulay mula problema papuntang pera at kapangyarihan. Part 5, bagong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng gawa. Madaling ma-attach sa dating status. Pero ang Sigma ay nakatingin sa kung sino siya nagiging ngayon. Hindi ka binubuo ng nakaraan mo. Binubuo ka ng inuulit mong ginagawa araw-araw. Kung gusto niyang maging leader, kumikilos siya bilang leader. Kung gusto niyang yumaman, kumikilos siya bilang responsable sa pera. Kung gusto niyang maging malakas, pinipili niya ang training kaysa bisyo. Unti-unting bumabalik ang self-respect habang tinutupad niya ang sariling salita. Walang biglaang transformation. Paulit-ulit na tama ang ginagawa. Part 6. Ginagawang aral ang sakit ay walang silbi kung hindi ka matututo. Imbes na sisihin ang mundo, tinatanong niya, bakit bumagsak ang partnership? Malinaw ba ang usapan? Bakit nasira ang disiplina? Realistic ba ang sistema? Bakit nagkaproblema sa pera? Emosyon ba ang nagdesisyon? Isinusulat niya ang mga aral at ginagawang personal rules. Hindi niya hinahayaan na ulitin ng hinaharap ang parehong pagkakamali ng nakaraan. Ang sakit ay hindi na label. Isa na itong teacher. Part 7. Mga hangganan imbes na paghihiganti. Kapag nasaktan, madaling gumanti. Pero ang tunay na lakas ay pagpili ng standards. Ang Sigma nagtatakda ng malinaw na hangganan. Anong behavior ang tatanggapin niya? Sino ang may access sa oras at enerhiya niya? Kailan siya magsasabi ng hindi? May mga relasyon na kusang mawawala, pero ang matitira ay mas maayos. Ang respeto sa sarili ay hindi galing sa paghihiganti. Galing ito sa malinaw na pamantayan. Part 8, kasanayan ang tahimik na kapangyarihan. Imbes na mag-focus sa imahe, nagfo-focus siya sa kakayahan. Technical skills, communication skills, financial literacy, physical strength. Mas maraming skill, mas maraming option, mas kaunting takot. Sa totoong buhay, ito ay pagkuha ng certification, pagbuo ng side project, pag-aaral ng marketable skill, regular na training kahit walang audience. Ang kumpiyansa ay lumalago kapag nakikita mong gumagaling ka. Ito ang tahimik na kapangyarihan ng Sigma. Part 9, long-term thinking. Kapag may problema, natural magpanik. Pero ang panic gumagawa ng maling desisyon. Ang Sigma humihinto sandali para mag-isip. Una, pinapatatag ang basics. Siguraduhin ang kita. Bawasan ang gastos. Ayusin ang agarang problema. Sunod, palakasin ang sistema, routine, skill, network. Huli, saka mag-expand. Hindi niya inaayos ang lahat sa isang araw.
Hinahati niya ang laban sa mga yugto. Strategy, hindi emosyon. Part 10, araw-araw na pagpapatuloy ang pagbangon ay hindi isang eksena. Isa itong lifestyle. Kapag naging komportable ulit ang buhay, dun bumabalik ang lumang gawi. Kaya ang Sigma nananatiling alerto. Patuloy ang maagang gising, patuloy ang pag-ehersisyo, patuloy ang pag-aaral, patuloy ang paghawak ng pera ng may disiplina. Walang palabas, walang anunsyo. Tahimik lang, hindi siya umaasa na may magliligtas sa kanya. Siya mismo ang gumagawa ng paraan. Ending ang tunay na pagbangon ay mukhang ordinaryo. Maagang umaga, pawis sa ensayo, tahimik na pag-aaral, maingat na paghawak ng pera, matibay na hangganan. Ang bawat pagbagsak ay nagiging blueprint ng mas matalinong pag-angat. Ang bawat pagkakamali ay nagiging gabay, ang bawat pag-atras ay nagiging paghahanda. Ang Sigma ay hindi tumataas dahil may pumapalakpak. Tumataas siya dahil hindi niya tinatanggap ang manatiling mababa. At habang ang iba naghahanap ng ingay, siya tahimik na nagtatayo ng kapangyarihan, pera at respeto. At kung ikaw yon at alam mong hindi ka nag-e-expose ng kahinaan sa publiko, type the word discipline at isasend ko sa inyo ang ebook ko na The Art of Discipline. Kung gusto mong maging mas disiplinado, mas focused, mas malayo sa bisyo, at mas malapit sa tunay na kapangyarihan at pera, ito ang susunod mong hakbang. Hindi lahat ng lalaki handa sa ganitong level ng control. Pero kung seryoso ka sa pag-angat, oras na para mag-isip at kumilos tulad ng isang disiplinadong lalaki. Salamat sa panunood.